You make me come alive. You make me come alive. Oh, as I'm breathing you in, I feel my soul. Maayong adlaw sa tanan. Ako si Julie Mar Puno, 42 years old, married to Amore Puno og naami usa ka anak. Ako si Amore Puno, asawa ni July, among anak na si Prince Kinshin Puno. My life before was full of worry every time nga naay problema mo abot, like magsakit amo ang anak na si Prince. Kalintura lang gani amo agyudayon na siyang ipa-admit. Tapos kung mag-abot mo ang bills, magkabuang dayon mi pangita og kwarta, where in fact naami work ha kaming duha. Short paghihapon kay dili pa enough ug dili pa gyud mi kabalo mag-manage sa amo ang resources. Ug ang labaw sa tanan kanang dugay kaayo ko makapasaylo every time nga makasala ni ang ako ang bana sa akoa. I'm also a dancer, choreographer of Dabao's #1 all-male hip-hop dancers, the Eureka, sa local variety show sa ABS-CBN, Davao, and GMA Davao. Sikat kaayo among grupo not only here sa Davao but also over the region. Napil po ko sa first ever independent field entitled Biyahe and won as a best supporting actor. Maujud to ang peak sa akong kiat o sa akong kaigat. Until May 11, 2006, dapat na namin sa Japan, kauban ang uban membro sa Eureka, kauban ako sa Eureka, no? Nagka-car accident ang van service sa Holy Cross of Davao College sa Panabo banda. Unfortunately, kauban akong papa ug among youngest brother. That day, I was so mad kay Lord. Kay ingon ana kadali nawala silang duha sa among pamilya. Nagserbisyo akong papa as a lay minister sa Santa Ana Church. Years passed by, I didn't notice na lahi na day ko, naging responsible ko kay nagkaroon na pugkog anak. Pero nagkiyat paghapon kay wala pa jud ko kaila kay Lord. I've made the biggest mistake sa akong life nga niabot sa punto nga hapit na ko sila nabiyaan mag-ina tungod lang pod sa babae. Pero gibless gyapon ko ni Lord ato kay gidawat o gipasaylo ko sa kong gwapa na asawa karon na si July. Until nag-decide yun may magminyo. That was March 2012. I've thought na dili na jud ako makaya ang niabot na trial sa kuang kinabuhi. Kanang feeling gani nimo nga end of the world na tapos surrender na gyud ka sa gibuhat sa imuhang partner kay nakakita na siya og lain. Wala ko'y peace, even respect and love sa ako ang sarili tungod kay puno ko og kalagot, kasakit ug kaguol sa ako ang kinabuhi. Ug daghan ko og kanang mga what ifs. Nana ko'y Ginoo ani na time ha, cause I came to know the Lord last 2008 when I was working as a teacher sa Holy Child, pero dili by heart kay part ra jud ni siya sa program sa muang school until sa backslide ko og nalayo gyud ang akong relasyon sa Ginoo. Grabe ang paningkamot namo sa una. Paningkamot, paningtiil. Pero ang tanan mo labay ra jud. Ma-remember pa nako sa una giinan jud ko sa akong papa na black sheep ko sa among pamilya. Mapasagdan lang daw nako ang akong pamilya ug mga loved ones nako. Grabing blessings pero kulang gyapon kay dili pa ko kabalo mag-manage sa gate-entrust ni Lord sa kuha. John 14:14. Ask me anything in my name and I will do it for you. Pero grabe jud ang movement ni Lord sa ako, pati sa ako ang pamilya, especially sa kong bana.
Wala jud mi gipasagdan nga magpadayon sa kangit-ngit ug kalaglagan ang amuang kinabuhi. Gibisita ko sa balay sa akong mga amigo nga Eureka dancers, kauban ang ilang mga gwapang asawa. Ginvite ko nila to join the fellowship. Grabe na-miss ko sila kay dili ko katuo sa akong nakita nga na-enjoy dakong kabaguhan sa ilang mga kinabuhi. Kay dati, sabay jud na ako na sila magpabadlong, magkiniat, magbisyo, og labaw sa tanan, mamiga. Kay tungod mga dancer ko no, pero na-miss kaayo ko kay Lord, nabag-og yun sila og labaw sa tanan, nakita jud nako ang kahayag sa ilang mga asawa kay nag-blooming na jud kayo sila. Gihatagan jud mi og chance sa Ginoo nga mapaduol mi og balik sa iyaha kay naami friend nga nag-invite which is part na sila karon na leaders diri sa church. Nag-join mi og fellowship og sa fellowship pa lang na value na jud namo ang acceptance, advice ug care sa amo ang mga kauban. When time comes, na notice na namo ang ilang transformation sa ilang mga relationship. And nag-desire pud ko na kami pud sa ako ang pamilya makita pud ang kausaban. Og sukad atong gi-invite mi nila to join Restoration Weekend, pero nauna akong wife na si July. Kay tungod magalanganin pa ko ba? Nag-agto pa gani mi sa Kitaw-Taw sa for empowerment. Pero na ako'y dala baod tungod kay bugnaw lagi ang lugar, nagdala ko pampainit. Tanduay. Pero gina-process na day ko ato na time until I finally joined the Restoration Weekend. Nag-join mig Restoration Weekend last 2021, diri na open ang among huna-huna ug labaw na gyud ang among kasing-kasing to know more God's purpose in our life. Grabe ang spiritual awakening nako sa part sa cross kung unsa gyud ka unlimited ang love ug sacrifice nga gin-counter ni Lord for us to be saved. I experience also kanang transformation and have sense of connection kay Lord. Pinaagi sa paggahin og taas nga panahon, especially sa pag-ampo para masabtan jud namo ang tinuod jud namo nga connection ni Lord. Right now, na-enjoy na gyud namo no ang among relasyon with my husband. Minus na ang among away og kabalaka sa kuang bana og dili na jud namo ang nga ikaguol ang pangadlaw-adlaw namo nga needs. Kay kabalo gyud mi nga gina-provide gyud ni Lord og sobra-sobra pa jud. Ongoing pa ang construction sa muang balay og excited jud mi nga si Lord jud ang mag-provide ani og mahuman gyud ni siya. Amen. Grabe akong experience ato na time. Nidulot gyud sa kuha kung unsa gyud giagian ni Jesus Christ para maluwas lang gyud ta sa ato mga sala. John 3:16, For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Dito na ko na gibati akong kamingaw kay Lord. From that time, nag-start na og lihok si Lord sa akong kinabuhi. Dati na puyo ko sa sala, karon na ako'y conviction. Ang Ginoo na paundangon jud nako ako mga bisyo na makadaot sa kuha. Na ako gina-process karon going to victory. Masayop gihapon ko pero maninguha na jud ko na magbuhat og maayo. Mabati na ko na wala ko pasag din ni Lord. Sobra pa sa akong gipangayo ang iyang gihatag sa kuha. Right now, gihatagan ko niya og work na makasustain sa akong needs sa akong family. Because God has His own plan in our life. Matthew 6:33, Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Pero naadjud akong blessings na gihatag ni Lord sa kuha, na mawin yun akong mama, naka-attend yun og Restoration Weekend akong inahan. Victory ni para sa kuha, labaw na para kay Lord. Victory pod na nagamit among talent og skills diri sa church. Victory pod, no? Kani victory pod ni siya. Kay we can celebrate together with my family our first ever Dynamic Church anniversary. Kauban na pud namo ang among only son diri sa church, even amo ang mga relatives ug amo ang mga loved ones. Up until now, we're so blessed and grateful kay na-open jud ang amuang kasing-kasing nga magpadayon mi sa kalihukan sa Ginoo sa pag-attend og training, fellowship, empowerment ug labaw sa tanan mission. Mas na-strengthen pa og na-intensify pagyud ang amuang relasyon kay Lord. Ikaw ba'y nalulungkot? Walang makausap? Worries? Anxieties? Brokenness?
this is the right time that the Lord gave to you. Maunang, gi-invite me sa inyo ha to join Restoration Weekend for you to experience God's presence in your spiritual journey. Restore your life. Restore your family. Join a Restoration Weekend. Tara na! I'm Amor. I'm July. All is well. To God be the glory. Even ang life assignment nimo ang mag-prevail sa ilang life. And Lord, I pray that they will fulfill your great commission. And Lord, I pray that you will protect them and guide them. And Lord, ikaw ang mag-fulfill sa imuhang plan sa ilang kinabuhi, Ginoo. I lift them up to you. Let your name mag-glorify sa ilang life. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan nato si Lord sa ilang life. So, pwede na malingkod. No, as much as gusto mo na mo ipatestify tanan, but kaganiha no naaray pipila kaganiha. Actually, karon ra jud na human, no, ang Restoration Weekend nga 5th batch sa DCIM. And of course, no, we're so happy because we have I think 48 na delegates na nahuman sa Restoration Weekend. No? Pakpakan nato si Lord. Then, of course, no, ato pong pakpakan ang mga kinabuhi sa mga nag-facilitate. No? Thank you sa inyong mga life na you have paid the price para maging channel of blessings para anin nila. So, wala jud mi laing desire diri is ma-restore ang kinabuhi sa matag usa and wala pud mi nag-desire, no, nga mamalihin mo og religion. Ang desire jud namo diri is mausab ang kinabuhi sa matag usa sama pod anang life ni Amor and July together sa ilang family. So dili lang mauna silang mga gipang-restore ni Lord. Of course, they are in the process of discipleship and daghan pa kayog mga people nga na-restore diri even kanang mga nag-invite sa inyo ha. And of course, no, just wanna invite all of you karong June 16 sa atong first year anniversary, no? So, dirita, mag-held sa Ballroom A, I think B, sa Apo Bio gihapon, no? So, June 16, so magpaulay ta og 1 week. And next, sa June 16, ayaw mo kalimot, bring your family and friends. No, pwede na ninyo invite para ma-bless po sila and they can celebrate with us sa ato ang Restoration Weekend. So, now, let us go now with our bread breaking. No? Katong mga kuha na to, ushers na to, please prepare the bread breaking. The Bible says in Luke 22 verse 19, He took the bread and gave thanks and broke it and gave it to them saying, This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. So, every time mga lawat ka, unsa man jud ang imuang ma-remember. No? Dapat every time nga mga lawat ka, ma-remember dapat nimo nga palangga kay ka ni Jesus Christ. Amen? No, kay usahay ang toang pag-remember every time mga lawat is murag nahimo lang natong ritual sa simbahan. Nga very clear ang gingon sa Bible, i-remember nimo si Jesus Christ. Nga palangga kay kaniya unsa man ang gihimo ni Jesus Christ, no? Then iyang gingon diya in verse 1 Corinthians 11:26, For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. No? So we remember, of course, the Lord's death. We proclaim His death na si Jesus Christ namatay sa cross para sa kapasayloan sa atong mga sala. Tama? Na every time nga mag-bread breaking ka, ma-remember nimo si Jesus Christ nga, Lord, thank you kayo. Kung nimo gipakamatyan, dili ko mapasaylo sa atong amahan. Kung wala na broken ang imuhang lawas, dili ko matibuok, dili ko ma-restore. Amen? And iyang gingon diya, Luke 22 verse 19, padayon ta, He took the bread
And he took bread and gave thanks and broke it and gave it to them, saying, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." So, man-notice ninyo, ang bread na inyong kaunon karon nag-signify sa body ni Kristo. Tama? And kinsa man karon ang body ni Kristo, kita, church. We are one body. Lawas ta ni Kristo. Tama? Nga ang head nato dire, dili ang pastor, dili ako. Ang head nato is si Jesus Christ, atong Ginoo. Amen? So, kita, ang murag tiny particles anang bread na imong ginakaon. Kaunon karon. Nga naman, ang bread is made of flour. Tiny objects, no? Like flour. Kita, muratag mga flour. Nga giiusa ta sa Ginoo. Amen? Giusa ka as one. Mo na nag-signify sa iyang body. Tama ba? Then, he broke it. Oh. So, may significance anang pag-broke ni Jesus Christ sa bread. Pasabot nga masabtan nato nga ang body ni Jesus Christ na broke. Spiritually, na broke pud si Jesus Christ sa iyang will. Kay nga naman, ingon sa ni Jesus Christ katong time nga before siya malansang, tong time nga dakpon na siya, sa ingon niya, "Not my will, but your will be done." So kung mangalawat ka karong gabi hapon na, dapat mabutang sa imo kasing-kasing na himuon nimo ning pangalawat kay gusto nimo nga mamatay na pud ka sa imong will. Dili na ang will nimo ang matuman, but ang will na ni Christ ang matuman sa imong kinabuhi. Dili will ni Lord nga malugmok ka sa shabu. Dili will ni Lord nga malugmok ka ng bisyon nimo. Dili will ni Lord nga maguba ang imong kinabuhi. So kung will ni Lord is mabago ka, magdesisyon jud ka nga undangon pud nimo ang shabu. Kay naa naman gipakamatyan naman ka sa Ginoo, then will man nimo ang dili mahilabtan sa Ginoo. Desisyon man na nimo, that's why i-align ng imong will dito sa will sa Father when you partake the bread. Amen? Ayan, gingon dira sa Luke 22 verse 20, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is shed for you." So, ang blood, no, dili lang man na bread inyong gunitan karon, naapod ng wine. So, unsa ng cup nga imuhang gunitan that signifies the blood of Jesus Christ. So, ang blood is as new covenant. Iyan yun niya, the blood of the new and eternal covenant of Jesus, not from the blood of bulls or blood sa tawag na mga lamb tung unang panahon, no? So ang blood ni Jesus Christ nagsignify siya nga gikan atong blood nga nagshed siya sa iyang body, nawala na nagsugod ang new covenant dito sa old covenant, no? Kung tanawon ninyo ang old covenant, mag-offer ang mga tao, ang pari, og kanang halad sa Ginoo. Mag-ihaw sila og bull, mag-ihaw sila og lamb, then dadun sa pari sa tabernacle. Dito sa outer court, diri sa inner court, then sa holies of holy. Diri sa holies of holy, naa diri ang presensya sa Ginoo. That's why itong unang panahon sa old covenant, ang pari lang ang makastorya sa Ginoo. Nakuha ninyo? Privilege kay na itong una nga mastoryahan ang Ginoo. Karon ang gihimo ni Jesus Christ, sarili niyang dugo. Yang gihalad dito sa iyang amahan. Para ikaw, kitang tanan nga nagtuo kang Kristo, anytime makastorya na ka sa Ginoo. Makadungog na ka sa Ginoo. And powerful kayo ka na nga blood ni Jesus Christ. That's why, dili na mo kailangan pa magpadugo. Every time na amoy bagong sakyanan, na amoy bagong motor, bagong balay, bagong negosyo, nga naman, i-apply na lang ang blood ni Jesus kana nga mga lugar nga inyo ang na-possess or napalit. So, kana nga blood is powerful. Walay laing blood ang powerful kundi blood rajud ni Jesus Christ. Amen? Naba mo diha, nasabtan ninyo
nga ang dugo ni Kristo gamhanan, igo na lang nimo i-confess. Igo na lang nimo tuuhan. And of course, no, ang sa may pasabot sa blood, which is sa restoration weekend, katong mga naka-appeal og restoration weekend, nasabtan nila unsa ka powerful ang blood. Kapito, nag-shed si Jesus Christ og blood sa cross. And every blood nga nag-shed sa iya, nanay bayad sa atua. And ang katibukan sa iyang blood is for the forgiveness of our sins. So ang blood ni Jesus Christ nag-shed sa iya para mapasaylo tanan ang atong mga sala. Kaysa old covenant, every year musurod ang pari sa tabernacle, muhalad og dugo sa mga karnero or dugo sa bulls. Every year, ma-remind ang mga tao sa ilang sala. Ma-cover lang ang sin, pero dili jud mapapa ang sin. Nga naman, na-cover lang ang sin sa tao. Sa old covenant. Ang blood ni Jesus Christ, no, nagwagtang sa sala sa kalibutan. Wala lang niya gi-cover. Mao na nga walay laing blood nga makawagtang sa sala is ang blood radyod ni Jesus Christ. Amen? Can you imagine, every year maghalad ang mga pari itong una, og kanang dugo, para lang mabayran ang sala for 1 year, for balik-balik na sila halad. Nga naman, ma-remind sila permanente sa ilang sala. And right now, mao na dapat ang ma-remember ni mo, Lord, grabe jud kay ga, Lord, no? Kay kung tinuod jud nga nadawat na nimo si Kristo, dili na ka sin conscious sama sa Old Testament kanang hala makasala ko, hala makasala ko, hala makasala ko. Dili oy. Karon nga naa ka sa New Covenant, pag na-receive nimo si Christ, gisurrender nimo imong life, no, kanang ang out of love nimo sa Ginoo, dili nimo na mahimo og dautan. Dili out of your hala nakasala, makasala ko ani religion ang tawag ana. Manimba ka, buutan kay kasimbahan, pag uli nimo perti nimo pong buutan, no? Positive na tadi. Sulti na to, no? Perti nimo buutan. Grabe jud kay ka, no? Pero pag uli nimo, grabe pud ka kuan dili maayo imong gipakita sa gawas. So karon pag once nga na-receive nimo ang blood ni Jesus Christ, na-receive nimo ang kapasayloan sa Ginoo, magtingala ka ang life ni Christ ang naana sa imuha, mao na karon ang magpropel sa imuha nga dili na ka maghimog maayo, dili ang pastor ang magsigig bawal, dili ang imuhang kauban diha katapat nimong sigig bawal, dili out of the nature ni Lord nga naa sa imuha, magflow ra jud nga maghimo kag maayo. Amen. The best kayo, no? Grabe jud kayo. Every time makakita ko aning ginahimo ni Jesus Christ, usahay ka nang ganing mag-eyes to eyes ni Jesus Christ sa video, kanang mag-ana gani isa sa imuha. Maka-ana jud ka, Lord. Grabe jud kayo, no? Kita kay grabe jud kay iyang gugma sa imuha. Of course, we receive forgiveness. Kailangan po di ay ta mag-forgive sa mga tao nga nakasala ka nato. So dili ka mo inom ana karon sa cup kung dili ka willing mag-forgive. Ngano man, gideclare man nimo karon nga nadawat nimo kapasayloan sa Ginoo, angay pod ka karon magpasaylo sa ila. Kay gingon sa Bible, if you will not forgive katong mga tao nga nakasala sa imuha, dili po daw ta pasayloon sa Ginoo sa atong mga nahimong sala. That's why karon kung nag-away mo sa imong asawa, nag-away mo padulong dire tungod lang sa dugay siya ni anhi, or tugay na dugay ka, na late na noon mo, yung ana, pasayloan na daan, ay ha ninyo gunitan, kana nga cup, nga ihatag sa inyo. Amen? Dengan naman. No? 1 Corinthians 11:29, verse 32, for he who eats this bread in an unworthy manner, eats and drinks judgment to himself. Pasabot, kung imuha lang ning gibugal-bugalan kining pagpangalawat, gakauray gahatag og judgment sa imong kaugalingon. Then yang gingon dia, many of you, niya na siya dia, niyang dia, not discerning the Lord's body. For this reason, many are weak and sick among you, and many sleep. Niya na siya dia. So, pwede nga balik-balik na kagpangalawat kada Domingo,
Nya, daghan kay kag sakit. Ang uban, no, murag napalong na imong pagtuo, you're asleep. Kay nga man, wala nimo giseryoso ang pagpangalawat. Kabalo ba mo isay gidang panan ni Judas? Ni ana si Judas katong time nga nag-bread breaking si Jesus Christ, nagplano na siya og himog dautan kay Hesukristo nangalawat gyapon. Mao na nga dili nimo ni pwede isi-isihon ang magpangalawat nga mura kag ana ra ka diya mangalawat ra ka diya lawas ni Kristo. Amen. Paguli ni nangalawat ka nya wa ka nakapasaylo, magtingala ka dangan kay kag sakit. Oh, ngano man wala man pud gi-explain sa ato ani. Karong naa na ka diri, gi-explain ni sa Ginoo sa imuha, gialaw ra pud akong ba nga mustorya diri para masabtan nimo ang pangalawat. Amen ba? And para dili na ka magsigig kasakit, dili na pud ka magsigig kaluya. Mo naman sige kag reklamo usahay, no? Magura man kag simba, pero sakit. Many of you are weak and sick. Ano man, nangalawat mong duha nga nag-away mo. Oh. Tingala ka, no? Mo na nga, atong ihatag na siya, be, kanang mga kuan nato, kanang, si tawag ka na, bread and atong cup. So karon, before ni mo na abrihan, no, thank you. Okay, kini. Hikapa na ang kamot sa imong asawa kung nag-away mo. Before na nimo si tawag ana take ang bread. Sige, mag-pray ta. Nahatag na batanan? Okay. Sige. Sige, mag-start na kag mangayog pasaylo sa Ginoo, no? Ginoong Hesus, salamat kaayo sa imuhang pagkamaayo sa ako ang kinabuhi. Salamat Ginoo sa pagpakamatay nimo sa cross. Thank you kaayo sa imuhang blood nga ang imong blood naghatag og kapasayloan sa ako ang mga sala. Ginoong Hesus, akong gidawat ang kapasayloan nimo. And Lord, akong gipasaylo. Come on, pasayloan na. Akong gipasaylo Ginoo tanan nga nakasala kanako. Tanan Ginoo nga akong gikalagutan. And Lord, mangayo pud pasaylo Ginoo. Kung nakapangalawat man ko tong nagligad Domingo nga nagbuot-buot ra gyapon ko sa akong will. Kay Lord, ang pag-break sa bread is breaking my will. And naaman ko'y desisyon Ginoo nga ako rin nagbuot-buot, dili ang imong pagbuot ang matuman, mangayo kog pasaylo Ginoo. Come on, mga pasaylo sa Ginoo kay mamali man ta, pero ang kagwapo karon kung naa ka sa Ginoo, dili na kaniya gusto magpuyo pa anang imong makasasalang kinabuhi. So, mga tagpasaylo, and kung napasaylo na pod nimo ang mga tawo nga ikalagutan nimo, angay pod ka karon no nga kauno na nimo ang bread nga naa diha sa imong kamot. You can drink now the cup. Then, magpadayon mo pasalamat sa Ginoo. Lord, salamat kaayo sa imong dugo. Thank you kaayo sa imong kapasayloan. Thank you sa pag-restore nimo sa kuha. Imong lawas na broke for me na ma-restore ako ang kinabuhi. Thank you, God. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Sige. Pakibalik na lang ang inyong mga cup.
diha sa atong mga ushers. Then padayon ta sa atong series sa tanan nga gitudlo ni si Kristo sa atong kinabuhi, which is from the start of this church, mag 1 year na ta. Padayon gyapon ta sa ato ang tudlo nga gitudlo ni Jesus Christ sa atoa in connection sa Matthew 28:18-19-20. Mao ni ang last nga sugo ni Jesus Christ for us before siya ni saka pabalik sa iyang amahan dito sa langit. Ang iyang tugon sa atoa, pinaagi dito sa iyang mga disciple nga na-witness ang iyang pagsaka. Ang gingon ni Jesus Christ sa ilaha, and Jesus came up and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Then iyang gingon diya, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe or to obey all that I have commanded, I commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of age. So na-promise si Lord sa mga tao nga naga-obey sa mga teaching nga iyang gitudlo. And of course, kining church, wala jud may lain nga ma-produce diri is mo produce jud mi og disciple. Kaya man gingon diya, go and make disciples. Sa ato pa, once nga naisulod ka diri, ang desire namo sa imuha is mahimo kang disciple. Unsa man ang disciple, mag-obey ka, tudloan ka namo nga mag-obey ka sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo makabag-o sa atong kinabuhi kung kita mismo mag-apply ana or mag-obey ta. That's why si Jesus Christ wala niya giingon, go and make disciples. Mao na ang mga ginahimo sa uban, magsigilag evangelize, magsigilag reach out, wala may problema. Pero na-miss out nila ang katunga sa Great Commission, which is niya na siya, teaching them. Kana siya, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and teaching them to observe or to obey all that I have commanded you. So mag-expect jud ka diri no nga especially karon nga katong mga bag-ong restoration weekend, ang itudlo namo tanan sa inyo ha diri is gitudlo ni Jesus Christ, dili tong gitudlo ni Moses. Naanata sa new covenant, and of course, kining gitudlo ni Jesus Christ, mauman ang iyang last nga habilin sa atoa. Wala na to gina-neglect ang Old Testament. But clear ang instruction ni Jesus Christ before siya ni Hawa, tudloi sila tanan, sa tanan na kong gitudlo. And of course, ang first niya nga gitudlo is ang Word ni God. Mawitaw ingon niya, pagtintal sa iyaha, kung sa may gitudlo ni Jesus Christ, kung ingon ang yawa sa iya, kung ikaw ang anak sa Ginoo, himo ang paning bato. And unsang gihimo ni Jesus Christ, niya na siya, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Pasabot nga, ang unang itudlo namo sa inyo diri is ma-inlove mo sa iyang pulong. Which is mauna karon ang gitudlo namo first morning dito sa Restoration Weekend. Mauna, kamo nga wala pa naka-Restoration Weekend, kung gusto ninyo ma-align ang inyong kinabuhi sa pagbuot sa Ginoo sa inyo join the Restoration Weekend. Makita ninyo from the word itself, restoration. Mabalik mo sa original nga design ni Lord sa inyong kinabuhi. Amen ba? Now, and teaching them to obey. Dili lang may magtudlo-tudlo sa inyo dere og mga tinudlo ni Jesus Christ, but before may anak mo tudlo, kami mismo ang nag-obey. Kay si Jesus Christ sa Mark chapter 1, I think Acts 1 verse 1, yan na siya diya nga Jesus began to do and preach. Before nagtudlo si Jesus Christ, iyahan na nang gikinabuhi for 30 years before siya nag-teach aning iyang mga gitudlo. Pasabot nga he practice sa before siya gitudlo. That's why ang mga people nga nag-invite sa inyo diha, naga-practice na sila before sila mutudlo. And diri pod sa church, no, dili pod mi mo preach diri nga wala pod namo gina-practice. Kaya nga naman,
ang tinuod jud nga anak sa Ginoo is dili ka hypocrite. Amen? You practice what you preach. Amen? So karon, ang ato ang i-share karon is gitudlo ni Jesus Christ. And of course, kining iyang gitudlo is ang pag-test sa ato ang obedience. Kung nag-obey ka karon sa Ginoo, naa jud ay testing nga moabot sa imuha. Dili di ay pasabot nga naa na ka sa Ginoo, wala kay problema. Especially mao ni ako gipangayo sa Ginoo, Lord, unsa may message nimo kining mga bag-o nga nag-restoration weekend, and of course, Lord, kining Sunday service, anak ko siya. Then, gingnan ko, ani, nga you need, nga kini dapat ang ako ang ma-share, kay mao man pud ang iyang gi-impress ako to share it to us. And of course, no, kay basig nagtuo mo, nga ni-appeal mo sa restoration weekend, wala na mo'y testing, wala na'y problema sa inyong kinabuhi. In fact, mas daghan karon og testing nga naka-obey na mo sa Ginoo and nagdugod na mugduol sa Ginoo. Kay usay mo ingon sila, Pastor, kanang kwan ba? Kanang pagduol na ako sa Ginoo ba? Daghan lagi ko gipang-agian nga trials and testing. At least karon before ka mohawa ani, masabtan nimo unsa jud ang plan ni Lord for you. Nganong gi-allow na niya nga testing sa imong kinabuhi. Amen? Excited mo? May bawaan na siya? No? And of course, no, kamutanan po nga naminaw dire, even sa mga, especially katong mga nakagraduate sa Restoration Weekend, tanmo-tanan dapat ma-apply nato ni. Yang gingo dire sa Matthew 13, verse 51. Okay? Si Jesus Christ, gitudlo niya ni. Have you understood all things, all these things, na Jesus Christ? Katong time nga nag-share siya og mga parables. Parable of the sower, parable sa iyang kingdom, no? So, have you understood all these things? Yan na Jesus Christ. They said to him, yes. And Jesus said to them. So, Jesus said to them. So, gitudlo na niya. Yan na siya. Therefore, yan na siya diya, every scribe who has become a disciple of the kingdom of heaven is like a head of a household who brings out of his treasure things new and old. So sa may pasabot ani, every scribe, everyone daw na naka-learn sa scripture, nakabasa ka sa scripture, nagkaroon kag knowledge and idea about the scripture, must be a disciple. Pasabot nga ma-apply dapat nimo ning nabasa nimo or natun-an ninyo karon sa restoration weekend. Especially kamo nga ni graduate, nasabtan ninyo dito yung blood. Excited kay mo. Mo na nga ma-allow karon ng testing para ma-apply na nimo sa imong kinabuhi. Tanan nga na-learn nimo. Amen ba? Then, of course, no, tanawon na to ang mga instances sa Bible giun sa pag-test ni Jesus Christ sa mga disciple. Matthew 14, verse 22, yang yung diha, immediately, He made the disciples get into the boat and go ahead of Him to the other side while He sent the crowds away. Yan na siya diya. Tanawon ninyo, He made the disciples get into the boat. Si Jesus Christ, gisugo niyang mga disciples nga musakay sa boat. Dili mo sugot ang mga disciple nga musakay nga wala si Jesus Christ. Pero, nag-obey ang mga disciple nga sakay mo sa boat. Yan na Jesus Christ. Sama po sa inyo nga karon, nag-obey mo nga mo appeal mo restoration weekend. Amen? Si obey mo, lagi appeal mo. Grabe jud kay ka Lord. Grabe, pakamatyan jud hindi mo diha sa cross. I-graduate na karong adlaw sa 3 days nga restoration weekend. Tama? And, yan na siya dito. Na Jesus Christ sa 23, after He had sent the crowds away, He went up on the mountain by Himself to pray, and when it was evening, He was there alone. So take note, gikan ni sila o kanang mission, sila Jesus Christ, o yung mga disciple, nag-pray sila sa mga naisakit, nag-cast out sila sa mga naiyawa. Grabe ang milagro ni Jesus Christ. After ato, gipadala pa jud ni Jesus Christ. Nakay mo boat, nga na siya no. Mawitaw na
nga kailangan po namo karon nimo sakay og boat, no? Ato pa migsama lugma para paulay pod, no? Niya gingon dira na literal man pod sakay daw tag boat, no na siya, no? So, he went up on the mountain. Si Jesus Christ na atog mountain. So, dagat og mountain, no? Si Jesus Christ ato sa mountain. Kabalo man mo nga once nga nag-obey mo kay Lord, ga-pray na siya sa imuha. Nag-obey man tong mga disciple, pero si Jesus Christ, nag-pray na siya daan. No? Sa kay gi-pray ni Jesus Christ sa mga disciple, Father, no? ikaw nay mo help sa ako sa mga disciple na imong gintrust sa kuha nga malagpasan yun nila ang mga testing nga ilang agian karon. Then, niya na siya dito. But the boat was already a long distance. Dayo na, no? Nakalayo na. Murag kwan ba, no? Murag Santa Ana, padulong na diya tunga siguro sa talikod. Na siya, no? Niya na siya diya. And in the long distance from the land, battered by the waves, for the wind was contrary. So, na opposing wind. So, sa pag-obey diya nato sa Ginoo, na mo oppose nga wind sa ato ang kinabuhi. Karon sa inyo ang pag-restoration weekend, naadyoy mga problema mo abot. Naba mo diha? Abi na ako nabayaran na tanan, pastor. Nakadiha karon be. Ato araling klarohon, no? Kay mo may scripture. Na ay opposing wind. Nag-obey sila kay Jesus Christ, pero naalaw ang opposing wind. Murag tanaw ninyo, murag bugat lagi. Murag, no, naanak ka sa Ginoo, pero naalagi murag ga-oppose sa kuwang. Then, diha nala ka nag-isip, may pa, wa ko nag-restoration weekend. May pa, nga dito na lang ko sa daplin sa dagat. Kay dito, wala pa ko ka-encounter o opposing wind, dinidiris tunga sa dagat. Pwede unta, kung wala sila nag-obey kay Jesus Christ, wala na noon sila ka-encounter og opposing wind. Tama? Wala na ka-encounter ang ilang boat og opposing wind kung naara sila sa daplin. Oh, kuha ninyo. But, niya na siya dire. In verse 25 to 26, and in the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. Wow. Imagine ninyo, problemado na kayo ang iyang mga disciple, pero si Jesus Christ, nang lakaw lang siya padulong sa ilaha. Then, when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is I." It is a ghost. Niya na siya. It is a ghost. Niya na sila. And the crowd cried out in the fear. Niya na siya verse 26. Then, niya na si Jesus Christ. But immediately, Jesus spoke to them saying, "Take courage, it is I. Do not be afraid." So makita ninyo ang senaryo karon. Nag-obey lang ang disciple na problema na noon. Pwede nag-obey ka karon diri sa pag-serve sa imong restoration weekend. Lord, no? Gigive up na ako, tanan akong kabtangan para lang anak nga restoration weekend. Naalagi opposing wind karon sa akong finances. No? Lord, no? Gigive up na ako ang among tamnanan dito sa bukid. Wala mi katanom og tulo ka adlaw. Para lang maubay ko sa imo. Pag-abot diri, Lord, lahi lagi ni nga problema mong naabtan diri. Pwede nga na may tabo. Pero niya na siya, take courage. It is I. Do not be afraid. Amen? So if you face problem, ang number one nga dapat nga mabutang sa imong kasing-kasing is you take courage. The Bible says in 1 Corinthians 16 verse 13, yang gingon diha, be on guard. Stand firm in the faith. Dapat dili jud ka patumba. Pagbantay, niya na siya. Bisayaw nato na niya. Be courageous and be strong. Dili basahon na nato sa Bisaya. 1 Corinthians 16 verse 13. Yang gingon diha. Pagbantay kamo kanunay. Og barugi ang inyong pagtuo. Lami jud kayo ang Bisaya, no? Pagbantay kamo kanunay. Og barugi ang inyong pagtuo kang Hesukristo. Niya na diha.
pag maisugon o pag malig-on kamo. Amen? Dili ka pwede magluya-luya. Kung nayawa diya nga mo samok-samok sa imong pamilya, in Jesus' name. Ikaw yawa ka, kasamok-samok ano yung pamilya, ako takang gisalikway sa ngalan ni Jesucristo. Pag maisugon, dili nga, luya-luya ra ka diha. No? Mabitaw ingon ni Jesus Christ, take courage. No? Ayaw mo kahadlok. Amen? Pag maisugon jud ka, ako ni, nga na Jesus Christ. Amen? Igsoon, dili kay allow ni Lord nga mugotro ka anang opposing wind kanang mga problema sa imong kinabuhi kung dili jud kaniya tabangan. Naa naman kasaya. The Bible says 1 Corinthians 10:13. Basa. Walay pagsulay nga moabot kaninyo nga wala usab nagaabot sa ubang mga tao. Parehas ra jud ta. Na kay Ginoo wala, na jud kay pagsulay. Amen? Then iyang gingon diha, apan kasaligan ang Dios sa iyang saad nga dili niya tugutan nga sulayan kamo labaw sa inyong maantos. Sa ato pa kabalo ang Ginoo kung asa ka maghikog. Tama diya? Kabalo ang Ginoo asa ka kutob. Kabalo si Lord nga, hoy kung madungagan pa ning isa ka problema ni maghikog na jud ni, to diha ra jud kutob sa imong problema. Amen ba? Mamay ang gingon diha, no? Ayaw kamo niya, ano siya, kamo labaw sa inyong maantos. O, kung moabot ang mga pagsulay kaninyo, maghatag siyag pamaagi. Siya daw ang muhatag og pamaagi. Aron maantos ninyo kini or malagpasan ninyo kini. Amen? Naba mo diha? That's why ayaw mo kaluya-luya. Amen? Bangon ka diha. Naba mo diha? Take courage. Pag maisugon ka mo. Ikaduha, ngay mo ni mo. Balik ya punta sa Matthew 14 verse 27, yan na siya. You need to know Him more. Ingon ba gud siya? It is I. Nagduda man gud sila kung ungo tong naglakaw sa tubig. Makita ninyo? Siyempre, ikaw ba di ay ba? Dagko kayog balod. Nakita kag naay puti dito naglakaw. Ungo, white lady man siguro niyo. Ana, jud ka ba no? Usahay ba? Moabot man ko na sa time sa tuwan, malibat-libat na ka sa problema ba? Yawa na kakabalo nga Ginoo na day galihok sa imo ha. Abi nimo ang yawa gihapon nya pasanginlan pa nimo ang Ginoo karon nga yawa. Di ba? Anak ka yawa man jud ni nga trabaho kana kanya. Ginabirahan na day ka pasaka ni Lord. Mo na nga ila-ilahon jud ay nimo ang Ginoo kung kinsa jud siya. Know Him more. Niya na gani siya. It is I. No? Para pag-abot anang mga opposing wind ninyo, kabalo ka nga plano ni sa Ginoo sa imo. Amen. Og magpadayon ka og di ka magluya-luya. Naba diha. Kay uban rinta sa balay, bayad tubig, backslide na. Tubig ray maka-backslide sa imo ha. Mao na nga dili dapat ang tubig para sa aning mga disciple. Tubig ra, ma-backslide na ka. Aba mo diha. Ato ang kanan ni, mao niya ako ang rima every time na ako'y problema. Revelations 1 verse 8. Ako rang i-share sa inyo. Na siya diya. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord God. I am the one who is, who always was, and who is still to come, the Almighty One. Basahon nato sa Bisaya. Ang Ginoong Diyos makagagahom sa tanan, sa basa, pasabot, God Almighty. Tanang gahom na sa iyaha. Nyakin sa imong saligan karon siya. Amen? Then iyang gingon diya,
kung unsa siya karon, mausab siya kaniadto. Kung ang Ginoo nga nipikas dito sa dagat, maura gyapon siya nga Ginoo karon. Ang Ginoo nga naghimo sa langit ug yuta, maura gyapon siya karon nga Ginoo. Unya karon nga no di ta mo salig saya, kay paras ra man day gyapon siya nga Ginoo tung una og karon. Unya man ka ang makagagahom sa tanan, naba mo diha. Og mausab sa moabot. Busa nagaingon siya, ako ang sinugdanan og ang katapusan. So kung tanan nga problema diha nga moabot sa imuha, kabalo ka nga si Lord ang in control sa tanan. Amen? Reminders na sa inyo ha, mga nag-appeal sa Restoration Weekend. Salmo or Psalms 135 verse 6, yang diya, the Lord does whatever pleases Him throughout all heaven and earth, and on the seas and in their depths. So siya jud ang nai-control sa tanan. Kabalo siya unsay kalipay niya. Amen? Kabalo siya unsay may tabo, kabalo siya sa tanan. That's why kung siya ang Almighty, trasan nimo ang Almighty God, dili ang imuhang sitwasyon. Naba mo diha? Then of course, no, yang di ba, ang ato ang kuan, ang ato ang desire is mailhan man nato siya, we need to know Him more. Kailangan jud ninyo masabtan ang fourfold nga nature sa Ginoo. Kay kita nagarima ni sa ato nga once nga nadawat nimo si Kristo, ang iyang nature ang magmanifest sa imong kinabuhi. Unsa man jud ay kining fourfold nga nature ni Jesus Christ? God is Spirit. So Spirito ang Ginoo, anytime you can talk to Him. Amen? Dili na ka kailangan mangadto pa simbahan para diha ra ka mo ampo. Pwede ka mo ampo sa imong kwarto. Espiritu man natong Ginoo. Dili nimo kailangan pa nga magumpisal pa ka sa pastor, sa pari, ngano man. Pwede naman ka maka-access anytime sa Ginoo kay ang dugo naman ni Kristo ang naghatag sa imong access sa amahan. Amen? So ang Ginoo, Espiritu, worship Him in spirit and in truth. Mo may gingon sa John 4:24. Sa yung gingon diha, ang Ginoo, God is, basa, God is Spirit. In spirit and in truth. Makuha ninyo? So, ang Ginoo, Espiritu, ang isa ka nature sa Ginoo, kinaiya sa Ginoo is Spirit. Tama? Ikadua, ang nature sa Ginoo, ang nature sa Ginoo is gugma. That's why, no? Basahin nato sa 1 John 4, verse 7 to 8. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God. Niya na siya diha. And knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. So kung tinuod jud nga naa ka sa Ginoo, nadawat na nimo ang Ginoo, igsuon dapat mag-manifest ang iyang love sa imo. Ikatulo, God is light. Ako lang ni irantro para masabtan ninyo unsa jud ang nature ni Lord. 1 John chapter 1 verse 5, yang ingon diha, this is the message we heard from Jesus and now declare to you. Yan na siya diha. God is light. And there's no darkness in Him at all. So, klaro kaayo nga ang Ginoo, Ginoo sa kahayag. That's why kung naamang kay mga gina-go through sa imong kinabuhi, and magtingala ka, nga mag-lead sa imuha sa darkness, dili yun na plano ni Lord. Amen? Kaya ang Ginoo kahayag man. So, kung naka-experience ka og darkness karon sa imong kinabuhi, mag-trust ka sa Ginoo nga Ginoo sa kahayag nga naman dili man kapasagdan nga malulung ka diha sa darkness. Amen? So kung unsa man ang imong bisyo karon nga gipangagian, soon God is light. Amen? In Him there's no darkness at all. Trust ka sa iya. 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him
who called you out of the darkness, gipang tawag naman mo gikan sa kangitngit, para niya na siya into His marvelous light. Amen? And isa, last, sa fourfold nature ni Lord or kinaiya sa Ginoo is God is fire. Unsa tong una, God is spirit, God is love, God is light. Ang isa, God is fire. Dapat masabtan jud nimo kinsa ang Ginoo para dili ka maglibog. Amen? Ani, yang gingon dia, therefore, Hebrews 12 verse 28, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, take note, ang gidawat ninyo dili relihiyon, mga nag-RW, gingarian na sa Ginoo. Citizen na mo sa langit. Citizen na mo sa kingdom sa Ginoo. Sa ato pa, dual citizen na mo karon. Naba mo diya? Citizen ka sa Pilipinas, pagdawat nimo sa Ginoo, nabilong na ka sa iyang kingdom. Unsa man ang naa sa kingdom sa Ginoo, kalinaw. Unsa man naa sa kingdom sa Ginoo, kalipay, joy, righteousness, pasabot anak kabag-uhan sa inyong kinabuhi, pag-align sa inyong kinabuhi sa pagbuot sa Ginoo, and peace. Diha na mo na bilong. Tama? Then iyang gingon diha, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, so kung nabilong ka diha, dili ka dapat malaglag, dili ka ma-shake anang mga problema nga moabot sa imo ha. Naba mo diha? Then iyang go diha, let us be thankful. Pasalamat na sa Ginoo. Lord, no, grabe, salamat kayo. Kaya na-experience na ako ni. And imo ang gingon diha, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for God is a consuming fire. Naalaw ra na kay nakaaway, nga naman, para makonsume imong pride. Naba diha? Kay sa kingdom sa Ginoo, dili man pwede ang prideful. Mao na, pag duol nimo sa Ginoo, tingala ka na kay nakaaway na silingan nimo. Nya ginaingnan ka sa Ginoo, magpasaylo. Ana, wala pa baya na ako ni na kuaning kuan, ha? Kung sundang diri, ana no. Nabaya ni akong manika pa diri, wala pa ni na surrender ni akong manika. Barangon ka na ako ni kaduha pa. I-allow ka ana para magpasaylo. Amen? Mao na nagtingala ka, wala man mi away-away sa ko ang silingan, gikan pa sa nabata ko hantud karon. Karong ni duol ko sa Ginoo ba nag-away lagi mi ani. Kay di ay nagilom-hilom ra di ay imong pride. Matistingan man na kung tinuod ba jud nga mapasayloon ka nga silingan. Oh. Tingala ka, no? Grabe, ako na-experience na nako ning among silingan, no? Mula pa lang gamay ang imong sakyanan sa ilang git, kasab-an ka na. Unsa man ang iyong sakyanan? Mura bayag iyaha ang dalan. Ang boundary, rabaya no. Dili man na imuha ang musuko. Pagka-dialysis niya, ako'y tawagon para kargahon ang iyang bana nga kusog kay musuko sa kuha. Lord, ako dyan yung gipasaylo. Nya bugat pa jud kaayo. Yeah, allow ang problema para ma-apply nimo. Kung tinuod ba jud, kanaan na jud ka sa Ginoo. Amen? Kabalo ba mo? No? Sige, padayon ta. Kaya basig malayo na punta. Ikatulo, ang sayang mo diya, do not be afraid. Take courage. It is I, you need to know Him. Katulo, ayaw kadlok. Ayaw kadlok, anong problema? Amen? Take courage. Do not be afraid. Isaiah 41 verse 10. Ayaw kahadlok. Basa. Kay ako imong kauban. Ayaw kabalaka, kay ako ang imong Diyos. Ligunon og tabangan ko ikaw. Panalipdan ko ikaw, pinaagi sa akong gahom, nga mao ang makaluwas kanimo. Amen? Naba mo diha? Ay, wag kahadlok ka nang daghan na kay maningil sa imo, ha?
ingon ka. Yung sa mga tok lagi ni Lord, no? Sa atong na dito sa Tagadigos, no? Nastorya naman ako ni sa inyo before. Nangutang daw siya dito sa iyang bana, kay kapautang man niyang bana. Pagpaningil daw niya kay wala akong mama. Ana daw yung anak. Niya karon anabod daw ang iya katong iyang bana, ing na imong mama ha. Nga bitbiton niya iyang tiil kumulakaw siya. Kinakitaan man daw sa Bombay katong iyang tiil nga nag-ana dito sa kwan na nagtago siya sa pertahan nila ba. Nya nakitaan niya dito. Ina imo ang mama ha, kumulakaw siya bitbiton niya iyang tiil. Tudloan pa mga anak mamakak no. Dili ta ana. Amen ba? Ayaw ka balaka, ayaw ka hadlok. Ang Ginoo mong kauban, amen ba? Kuwa kay lungagon, ayaw ka hadlok. Di man ta mga matay, na nagtestimony ka ganiya, upat ka bulan, wala sila kaon-kaon sa bukid, wa man to siya matay. Isulod siya pagka-NPE. Kanya, wala na daw sila makaon. Upat ka bulan nga ginukdanay sa bukid. Asa ka, anak? Siguro, no, kung ikaw, grabe, wala daw siya kaon, pero wala daw siya gipasagdan sa Ginoo. Asa ka, anak? Sige na daw siya panawag sa Ginoo, Ginoo, tabangi ko. Wala dyan siya gipasagdan. Tinuod yun nga verse. Amen? Matthew, tinuod man yun tanan ng pulong sa Ginoo. Okay, Matthew 14, verse 28 to 29. Kini. Nawa ha? Ang mga disciple nag-obey kay Jesus Christ. Niabot ang problema. Karon, wa pa nakontento si Peter. Peter said in Matthew 14, 28 to 29, Peter said to him, Lord, kung ikaw ka na, niya na si Peter, command me. Command me to come to you on the water. Kay gi-command man gud ni Jesus Christ ang mga disciple nga mosakay sa boat. Karon si Peter nagpaabot po siya command ni Jesus Christ. Katong kaganiya, command ni Jesus Christ sa grupo. Para sa ani ba? Para sa ani? Oh, mag-restoration weekend mo ha, kamo tanan. Ubay pud ta, lagi Lord. No, nata dire. Sige, first night. Dahunog. Grabe na. First night. Palungang suga. No? Cross. Grabe. Pag-abot karon single na pud ni nga command ang gipangita ni Peter kanang isa lang yun ba personal na ako ni Lord, personal na to ni. Nana siya, it is you. Ano siya? Command me to come to you on the water. And he said, come. Oh, see? Nana si Jesus, come. Nana siya Jesus. And obedient ba si Peter? Oh, no? And Peter got out of the boat and walked on the water and came toward Jesus. So take note, si Peter, still nag-obey siya sa word ni Lord. Amen ba? Pwede nga iniguli na to niya. Lord, command daw ni mo, Lord. Sa may gusto ni mo na ko. Sige, command ha. Then, niana siya dito, no? Verse 28, Peter said to him, and Peter got out of the boat and walked on the water and came towards Jesus. Kine, verse 30, but seeing the wind, he became frightened and beginning to sink to ara na po na po'y problema kaganiya. Wind ni ang gipadala ni Jesus Christ. Nag-obey si Peter, lunod naman noon ang niabot. So, sa mo ni Peter, he cried out, Lord, save me. Ang ikaupat, nga dapat nimo nga masabtan, kung moabot ang problema nimo sa imong kinabuhi, ayaw kalimot og tawag sa pangalan ni Kristo. Amen? Ayaw unaha ang pangalan sa punsyap. Ayaw tawaga ang pangalan sa magparenew na pod sa imuhang utang. Tawagag una ang pangalan sa Ginoo. Amen? Naba mo diha? If you began to sing, call upon the name of the Lord. Amen? Then, unsay gihimo ni Jesus Christ siya? 31. Immediately, Jesus stretched out His hands
Nganong i-allow ni Lord nga mo-go through ka sa problem, even sa mga disciple, ngano man, gusto ni Lord, first hand kaniya nga ipa-experience sa iyang tabang sa imong kinabuhi. Kay itong una nga nagka-problema ka, ang tabang man sa imong ginikanan, ang tabang man sa punsyap, ang tabang man sa imong mga gipangmaligya, ang tabang man sa imong kinawat, ang nigunit sa imo. Karon, once nga na kay problema, gi-allow na ni Lord sa imo karon nga nana ka sa Ginoo, ma-allow ng problema nimo para ma-experience nimo ang first hand niya nga gunit sa imo. Baka kingon kaya, Lord, salamat jud kayo, Lord. Grabe, amazing jud kay ka, Lord. Then diha na mo maging closer and closer ni Lord. Amen. Naba mo diha? Mao to niya hindi niya na dire. Immediately, tanawon po ninyo, aside sa first hand ka nga maka-experience sa help ni Lord, sa hand ni Lord, ginatest po ni Lord kung tinuod ba jud ang imong pagtuo sa iya. Dili na ka mo lingi anang imuhang iparinyo diha, kung dili focus jud ka sa Ginoo. Amen? Kay kita magsimba ka. Nya gamay lang na problema. Pwede na ako to i-renew gamay, renewhan sa siguro na ako di para ma-renew na po niya akong utang. No? Murag kalag naay makarelate diring dapita? Adere pod, no? Kani wala pa gani. Kani napay duha ka bulan bayranan ani. I-renew sa nako pulipid ani impas na pod ni tapos kwanto ara pero gusto ni Lord nga mo trust ka sa iya kay ngano man supernatural ang iyang himuon sa imuha. Amen. Grabe kayo no, daghan kay kong mga amigo na diri akong mga amigo nga grabe gipangpahawa na sila sa ilang balay, na dito sa likod gipangpahawa na sila sa ilang balay. Wala sila kasabot asa sila mamuyo. Focus sila kay Lord. Kay nga naman, naadi ay balay nga sarili na nimo akong ihatag. Amen? Which is praise God. Gipanghatagan sila mga gwapong balay. Nga naman, ni focus sa Lord. Dili mo sugot si Lord nga magrinta ra kag bila nakakatuig diya. Mo na gipaproblema ka karon para mo step out ka. Hawa diya og trust ka sa kuha. Amen? Ikaw dabi, ingnan ka, hatagan na lang tika og isa ka bulan diha sa inyo ang puy-anan. Ano jud ka ano, asa ka kumurinta na pud ani. Asa na pud ani mo adto. Praise God no. Nag-respond ato ang mga anak sa Ginoo. And gipangatagan jud sila. Makakadungog lang mo ana sa ilang mga testimony. Amazing kayo si Lord sa ilang life. Even sa amoa. Sa ako mismo na experience na ako na grabe, dili na nako maisa-isa. Nakigpuyo rami itong una sa balay sa ko ang mother-in-law. Pero si Lord, nangita yun siya, way, gipa-chicken pox ko niya. Grabe problema. Alam sa mani, burot-burot naman eh. Kay di ay, gi-allow to ni Lord sa ko ang kinabuhi, na wala ang protection niya ato sa kuha para muhawa ko dito sa among balay. Kay naman dito sa balay sa ko ang mother-in-law, na kidney-transplant man ang ako ang brother-in-law. Bawal man na ay chicken pox dito. So nihawa jud ko jud, wala ko'y sanina, wala jud ko'y mga dukan, nihawa ko dayon kay pagmata na ako, nagburot naman niya, delikado man mag-spread ang virus sa balay. Hawa dayon ko ana. Ang balay nga akong gipuy-an, girintahan ako gisa ka tuig, nag-provide ang ginugbayad, gihatag karon sa mua sa ko ang wife. Tungod lang ato nga problema nga niabot sa akong kinabuhi. Amen? Ayaw ninyo i-underestimate ka ng mga opposing wind ninyo. Naiplano si Lord, dili ka niya pasagdan. Naba mo diya? Naba mo diya? Kaya usay kita, dili jud nato mabuhian kanang mga naanara na nato. Nga naa na madyo plano si Lord. Magsige pa kag panglingi og rinyo diya. Rinyo utang diya. Dili na nimo himuon. Amen ba? Kini man good. Kung matabangan ka ni Lord, tabangan sa kaniya, ay ha kaniya i-rebuke. Mo'y batasan sa Ginoo. Dili sa mga saba ang Ginoo sa imuha. Tanawon daw nato. Matthew 14 verse 31. Immediately, Jesus stretched out his hand and took hold of him and said to him, "You of little faith." Ay ha siya ni-rebuke
ngitabang sa si Jesus Christ. Amen. Dawatan na lang iyang correction sa imuha kung mag-respond ka. Amen. Mo the best pud sa Ginoo ba? Mo na kita kung naay problema man ng inyong mga kanang inyong isikatawo, katong mga kauban po diri ng problema. Ay sa pangasaba diha, tabangin na lang sa una, ay kag mga saba. Kay si Jesus Christ, tabang sa ayag pangasaba. Kuha ninyo. Naba mo diha. Kay kita mo, sipiat inyong anak. Ikaw manggod, kiat ka kang nakuha. Tabang nga sa ako, nabukol na gani mong anak, no? Mabaya na to. Bunalan diritso. Na problema na gani ng di na gani kalakaw kay kwan, no? Mabaya ako ang kwan. Mana, dili gani mi manumbong, no? Sa ko ang papatong unang ano man. Kung makakita, nangita migdamang sa ko ang magulang. Karon sa pagkakiat na mo, gabi nasamad, bitog dako kayo ang tiil sa ko ang, ako ang tiil, kini, diri. Unya, paguli na mo, dugo man akong tiil. Wala, oy. Diritso bunal, way daghang pangutana. Imbis nga tanawon ang imong samad, og tambalan, dili, lahi ang kalibutan. Pero karon nakatuon naman mo ani nga ang liwat ni Kristo tabang sa before pangasaba. Amen. Tabang sa before correction. Amen. Mo may yang gingon, di ba? Stretch out his hand. Wala niya gingon dia. Ikaw merisi. Gadaw na po kadiya dili nga na no. Alisa dire. Ikaw. Gamay ra jud kang pagtuo, ha? Oh. Nagilord oy, grabe hapit ko ni si Piat na pud ba? Gilord suri jud kayo anak. Amen. Labi kayo tan-awon natong kinabuhi ni Jesus Christ ba no masundan nimo na siya. Amen. Makabalo ang Ginoo kung dili ka sold out sa iya. Mo na maalaw ang testing sa imo ha. Murag sabay-sabay ra to ba murag gusto ko musikat. Gusto ko musikat kay mo gud ang batasan ni Pedro God. I-deny na kanila tanan, pero ako di ta ka-i-deny. Di ba? Mo na yung batasan ni Pedro. Gitistingan bitaw. Katuloko ni mo i-deny, ay ha, mutugaok ang manok. Niya na si Pedro, hindi yun ka-i-deny. Sige daw. Pagdakop kay Jesus Christ, kauban mo na siya, Ano siya? Servant lang ang nag-challenge. Uloy! Aray, ano siya? Dili. Dito na po sabi ka, servant gyapon. Ikaw kauban jud ka ato niya ba? Di ba ikaw ba kauban atong hiling Jesus Christ? Ano siya? No, itestingan jud imong pagtuo. Amen? Pero i-appreciate ni Lord imong faith. I-rebuke ka sa imong doubt. Pero i-appreciate niya imong faith. Even ka ng mga kalingtura lang sa inyong anak. Maalaw na siya, magtingala ka. Pero grabe, Lord, ikaw nagsulti, nga pinaagi sa imong samad, kami na ayo na, akong i-declare, Lord, kini sa akong anak. Dili ka ng kalintura lang, grabe ni mong ambak-ambak, diri. Dahunong ka, diri. Dahunong, di ka na ka, diri. Pag-abot dito sa inyo, nahunong. Nahunong ka sa imong pagtuo. Dili pwede, no? Dili pwede. Tistingan jud tanan nimo pagtibo. Ayaw kang biyuhi ang lyrics in tawon, nga di, nahunong sa pagtuo. Kaligtura lagi giabot. Oh. Kisi-kisi dayon, dagan sa ospital, kaligtura ragod. Pero i-appreciate ni Lord inyong faith. Amen? Di ba, Jesus Christ, na siya dito, ayaw nag-adto na ng centurion kay Jesus Christ. Manduir ako, maayo na ako ang kwan. Ang anak sa servant. Kuyaw, jud kayo, wala pa'y faith ninyo nanay. I-appreciate niya. Katong babae nga ga-bleed og 12 years nga nag-bleed, magunitan lang na akong tumoy sa sanina. Your faith has healed you. I-appreciate yun na niya ang imong faith. Amen? Namo diha? Pero kung gadoubt ka, na diha jud na. Makatilaw jud kag rebuke sa Ginoo. Amen? So Peter, when he began to sink, he calls upon the name of the Lord. And katong mga grupo sa mga disciple, katong time nga grabe na ilang problema, tungod sa nag-obey sila kay Lord,
When they got into the boat, Matthew 14:32, verse 33, when you got into the boat, Olins daw. Okay, sige. Na yung mga opposing wind na po dari sa Jesus name. Ang layas mo, mga yawaan mo, kasamok sa mukha ni nga microphone. Jesus name. Sige, Matthew 14:32, verse 33. When they got into the boat, the wind stopped. And those who were in the boat worship Him, saying, "You are certainly God's Son." Amen? Nalaw ang problema sa imo ha. Trust the Lord. Then, tanawa ang kamot sa Ginoo. Imagine mo, gisakyan ni Jesus Christ ang boat na hilom ang gikuman ni Jesus Christ nga mastil ang water, mastil ang wave. Pero igsoon, makita ninyo, tungod sa ilang faith, no? Tungod sa ilang faith, kang Hesus Kristo na still ang water. Amen? Then, if you obey, kani ang ganahan ako, mag-end ko ani, Acts 20, tama-tama ra dyan, mag-enta ka, pabayro na tag-subra diri. No? Acts 20, verse 32. And now, yan na siya diya, I commend you to God and to the word of His grace. Igsoon, tanaw niyo, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. Mao ni ang promise ni Lord. Sa tanan nga mo obey, naay pakapin nga grace, naay tabang ang Ginoo. Mao promise ni Lord, aning Acts 20 verse 32. So karon the more ka ga-obey sa Ginoo, naa jud ay grasya na kadikit ana. The more ka mag-disobey, walay grasya na kadikit. That's why when you trust the Lord, when you obey Him, when you follow Him, naay tabang. Grace is the available help of God sa imong mga need. Kung need nimo ang healing, can we all stand up? This is very clear sa Bible. Niya na siya diha. I commend you to God and to the word of His grace. That's why, Igsoon, if you need healing, naay grace si Lord to heal you. If you need solution sa imong problem, financially, sa imong family, ayaw pag-disobey kay Lord. Because ang obedience nimo na ipakapin nga help ni Lord. Dili jud ka pasagdan. The Bible says, I will never leave you nor forsake you. And right now, you ask the Lord, Lord, sorry kayo kung na ako'y mga doubt. Forgive me, Lord, kung nag-doubt man ko. Kung na may mga problema, na may mga opposing winds sa akong life, naluya ko sa iyo ako, Ginoo. O Diyos, Ikaw lang, Jesus, Ikaw lang, ang magdawa sa akong pagsimba. O Diyos, Ikaw lang, Jesus, Ikaw lang. If there are times nga murag naluya na ka, and sometimes murag na-give up na ka sa imong problema, you ask the Lord, Lord, sorry kaayo. Na-fail ko. And if you are here, no, kanang you're sinking. Murag tanaw nimo, malunod na ka sa problema. Tanaw nimo wala na solusyon ng imong problema. The boat is sinking and you are also sinking. Cry out to God. Say, Lord, save me. Tabangi ko, Lord. Come on, the Lord is waiting for you. Ang Ginoo nagpaabot sa imo nga maayo pagtabang. Call upon the name of the Lord.
Jesus, If you are here ikaw lang for the first time, ang mudawa sa first time ni mo na adiri, O Diyos. kailan ka sa Ginoo? Kay ang atong nasod, kailaman jud ang Ginoo, kailaman jud sa Ginoo. Lahi ang kaila sa Ginoo, lahi ang gidawat ang Ginoo. The Bible says, if you confess to the Lord, if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus is Lord, you will be saved. Igsoon, kung wala pa man nimo nadawat si Kristo sa imong kinabuhi, kaila lang ka. This is now the time na imo siyang dawaton sa imong kasing-kasing. Huwag imong itugyan ang imong kinabuhi sa iya para makalihok siya sa imong kinabuhi. Igsoon, kabalo ba ka nga apart from Him, apart sa Ginoo, we are nothing. Kung dili nato dawaton si Kristo sa tong kinabuhi, we are nothing. Because the Bible says, I am the vine and you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you are nothing. And right now, if you are here, willing ka mo surrender sa imong life, willing ka dawaton si Kristo sa imong kinabuhi, sabat ani nga pag-ampo. Ginoong Hesus, kahinanglan ti ka. Ako takang gidawat na akong Ginoo ug manluluwas. Pasaylo ako Ginoo sa tanan na akong pagduda sa imuha, sa tanan na akong doubt sa imuha. Ginoong Hesus, akong gidawat ang imong kapasayloan. Ug ako takang gidawat na akong Dios ug manluluwas. Pasaylo ako Ginoo sa tanan na akong nahimong sala. Karong gabi una, ako nang itugyan ang akong kinabuhi diha sa imuha. Ikaw na Lord ang magdumala sa akong kinabuhi. Have your way. Let your will be done in my life. In Jesus' name. Amen and amen. Kanimo ang tanan, kanimo ang tanang pagkain, kanimo ang tanang tungkol, ang punong-punong sa himaya, ug kadungganan, kanimo ang tanan. Kanimo ang tanang pagkain, kanimo ang tanang tungkol, ang punong-punong sa himaya, ug kadungganan, kanimo ang tanan. One, let's raise your hand. Whoa, Adlaw-adlaw malipayon, adlaw-adlaw nga hangungon, adlaw-adlaw o Diyos, adlaw-adlaw o Diyos, adlaw-adlaw
Wala kay susama, lalala kay susama. 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 Kay susama, lalala kay susama. Wala kay susama, lalala kay susama. Wala kay susama, lalala kay susama. Wala kay susama, lalala kay susama. Sa mga panahon, bisag sa mga higayon, bisag sa mga sitwasyon, ikaw lang ako. Bisag sa mga panahon, bisag sa mga higayon, bisag sa mga sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw walay lain pa. Okay, let us pray. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. I declare shalom sa matagusa, na walay magkulang, nothing is missing, nothing is lacking. Great wealth and health be upon each and every one. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Mayong gabi sa inyong tanan. Kitang tanan mo simba, kitang tanan mo dayi, kitang tanan mo lukso, kitang tanan mo sayaw, kitang tanan mo pakpak, tanang kamot ibayaw, kitang tanan mo singit, o Jesus. Sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamot ibayaw ta, sa pagsimba kaniya. Sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamot ibayaw ta, sa paghimaya kaniya. Musayaw, lukso-lukso ta. Kitang tanan mo simba, kitang tanan mo dayi, kitang tanan mo lukso, kitang tanan mo sayaw, kitang tanan mo pakpak, tanang kamot ibayaw, kitang tanan mo singit, o Jesus. Sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamot ibayaw ta, sa pagsimba kaniya. Sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamot ibayaw ta, sa paghimaya kaniya. Sayaw, lukso-lukso ta.
Sayaw, lukso, bayaw. Sayaw, lukso, bayaw. Sayaw, lukso, bayaw. Sayaw, lukso, bayaw, bayaw ta. Sayaw, sayaw ta. Lukso, lukso ta. Kamot ibayaw ta. Sa pagsimba kaniya. Sayaw, sayaw ta. Lukso, lukso ta. Kamot ibayaw ta. Sa paghimaya kaniya. Sayaw, lukso, lukso. Sayaw, lukso, lukso. Sayaw, lukso, lukso ta. Dalaygo ng Diyos! Amen! Have a great Sunday, everyone! Sounds like I am losing my mind.